sakay ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Naglayag kami papunta sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, isang teritoryo sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero bago pa man kami makarating sa bahura, subiklab ang isang tensyonadong engkwentro. Lakas ng pressure na yun. Muling nakita ang pangharas ng China Coast Guard o CCG at kanilang mga militia vessel sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kasi di natin titigil ang pagpasok dito eh. Siyempre, mabarko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga palisda natin. Alam natin lahat ng teritoryo ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumitindi ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. You are inside the Exclusive Economic Zone of the Republic of the Philippines. Pero ano nga ba ang ating laban? At paano ipaglalaban ng gobyerno ang ating karapatan? This is Philippine Coast Guard vessel conducting local routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. May 2018, nang una kaming sumama sa biyahe ng mga mangingisda papunta sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal o mas kilala nila sa tawag na Kalburo. Kasama namin sa bangka sina Mang Delfin at ang kapitan ng bangka na si Mang Romel. Matapos ang 16 na oras sa paglalayag, nakarating kami sa Scarborough. Sa layong 124 nautical miles mula sa Zambales, pasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Pero hindi pa man kami nakatatagal, isang speedboat ng China Coast Guard ang lumapit sa sinasakyan naming bangka. Ang pakay nila, humingi ng mga bagong huling isda. What do you want? Isda o fish? Fish! Sa videong ito noong 2018, makikitang sumampa sa bangka ni Mang Delfin ang 2 miyembro ng China Coast Guard. Ilang sandali pa, binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino at saka namili ng mga magagandang klase ng isda. Maghahalongkat lang sila, yung ayaw kong magtintinantid. Basta walang sila nang paalam, malungkatin na yan. Yan ang masyadong parang panglitang tingin natin dito sa mga Pilipino. Anim na buwan matapos ang una naming paglalayag, muli akong nakasama sa grupo ni Mang Delfin pabalik ng Scarborough Shoal. Habang papalapit kami sa Scarborough Shoal, nabataan namin ulit ang mga barko ng China Coast Guard. Pero ang hindi inaasahan, unti-unti kaming nilapitan ng kanilang dambuhalang barko. Maya-maya pa, 2 speedboat na nanggaling sa China Coast Guard ang papalapit sa aming bangka. Pero hindi na pagkuha ng isda ang kanilang pakay. Ang pakay nila, paalisin kami sa loob ng Scarborough Shoal sa lalong madaling panahon. We are carrying out a routine patrol under the sea area of the People's Republic of China. Okay. Yeah, without the permission of the China, you cannot carrying out the interview. But this is within the Exclusive Economic Zone of the Philippines. If you don't live here, we will take the force measure. You need that warrant. You need that warrant. Hindi man kami sang-ayon sa gusto ng China Coast Guard na huwag makapagdokumento sa loob ng Scarborough Shoal. Minabuti naming umalis sa Scarborough para mapanatiling kalmado ang sitwasyon. 5 taon na nakalipas mula ng aming unang paglalayag sa Scarborough Shoal. Sumama ako ulit pagbalik sa Scarborough, sakay ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. December 9, 2023, nagsimula ang aming biyahe para sa Humanitarian and Support Mission na kalmado pa ang dagat. 12 misyon ang karaniwang na isasagawa ng BFAR kada taon sa Scarborough Shoal. Pero wala talagang partikular na buwan dahil ang kanilang mga lakad nakadepende sa lagay ng panahon. Habang papalapit kami sa Scarborough Shoal, dahan-dahan ang lumalaki ang mga alon.
Pero may mas malaking hamon pa pala ang naghihintay sa misyon. Philippine government vessel conducting maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Pero hindi pala ito matatapos sa mga sagutan lang sa radyo. Ngayon ay nasa mga 7 nauticals na lang ang layo namin mula sa Scarborough Shoal. Nandito pa rin, di pa rin tumitigil ang barko na ito ng China sa pag-shadow sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maya-maya pa, namataan na rin namin ang isa pang China Coast Guard na may ship number 3305 at mga Chinese militia vessel. Nagpalipad ng eroplano ang BFAR pero wala itong naging epekto sa papalapit ng mga barko ng China. Pagpatak ng alas 9 ng umaga. Unang nag-deploy ng water cannon ang vessel number 3302. Ang buga ng tubig pinapatama sa dagat para itaboy ang barko ng BFAR. Malapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero ang kanilang panindak tinutuon ng bandang 11:30 ng umaga nang direktang patamaan ng water cannon ng vessel number 3305 ang aming sinasakyang BRP Datu Bangkaw. Ito matama na yung water cannon. Talagang kanina medyo iiwas-iwas pa nila eh. Lakas ng pressure na yun. Nayupi ang bahagi ng radar system ng BRP Datu Bangkaw dahil sa tama ng tubig. Kailangan nang pumasok sa loob ang lahat ng tauhan ng barko. Pero hindi pa natatapos ang kanilang paninindak. Sunod namang binugahan ng water cannon ang dalawa pang barko ng BFAR na kasama sa misyon, ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Sanday. Hindi natin titigil ang pagpasok dito eh. Siyempre, mga barko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga isda natin eh. At alam natin lahat ng teritoryo ito ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, itinuloy pa rin ang pamimigay ng BFAR ng krudo at iba pang ayuda sa mga mangisdang Pinoy. Ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Bukod sa dalawang barko ng China Coast Guard, meron pang 4 na Chinese militia vessel ang nakigulo. Ang paninigaw ng Chinese militia umabot sa gitgitan ng barko hanggang sa masira ang bahagi ng railing ng BRP Datu Bangkaw. Hindi na bago ang ganitong mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. At sa paglipas ng panahon, palala ng palala ang nararanasang tensyon ng mga Pilipino sa ating teritoryo. Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng ating pamahalaan? Si Pangulong Bongbong Marcos naglabas ng pahayag matapos ang insidente sa Scarborough. Sabi niya, ang Baho de Masinloc ay isang sovereign Philippine territory at integral part ng ating archipelago. Sabi pa niya, walang iba kundi ang Pilipinas lang ang may lehitimong karapatan at may legal basis para mag-operate sa loob ng West Philippine Sea. Hiningan rin namin ng pananaw si retired Associate Justice Antonio Carpio sa mas agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kabilang si Carpio sa legal team ng Pilipinas na nagsampa ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. We have a ruling already. The next step is to go to the tribunal kung ayaw pumayag yung China. We should be very proactive here. Hindi pwede na uupo lang tayo and then expect it that China will allow us. Hindi ganyan ang mundo. You have to assert yourself. Dagdag pa ni retired Associate Justice Carpio, panahon na para mas ipaglaban ang ating teritoryo. Lalo pat mas maraming mga bansa na ang nakasuporta sa Pilipinas ngayon. The world will not tolerate Chinese claim of the entire South China Sea. Walang papayag niyan. Kasi sa South China Sea, may high seas dyan. High seas belong to everyone.
That's why may right sila to intervene in this dispute. Kiniklaim ng China yun as their national territory, hindi lalaban lahat. We are continuously raising the issue in international fora. We are pushing for the immediate approval of the Maritime Zones Bill in the Senate and Congress. And we are strengthening our relationships with like-minded nations, our allies, friends, and partners. Sa loob ng ilang dekada, sa West Philippine Sea nakaasa ang hanap buhay ng mga mangisdang Pilipino. Nanalo nga tayo sa kaso. Baliwala naman at sila din na naghahari dito. Tayo pa ang binabawalan. At ngayong tila, mas nagiging agresibo ang China sa kanilang aktibidad sa West Philippine Sea. Kailangan ng tamang tugon para maprotektahan ang karagatan kung saan tayo naman talaga ang may karapatan ayon na rin sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.